Mayong gabi sa atong tanan mga kaigsuonan ug happy Sabbath day. Ang ako pong pagtahod sa atong mga kaigsuonan nga nagapaminaw sa ilahang mga panimalay pinaagi sa atong live streaming. Happy Sabbath, mayong gabi sa atong tanan. Karong kagabhion mga kaigsuonan, magatuon kita sa usa ka topiko. Kini siya mga kaigsuonan mabasa sa isa sa mga libro sa atong Book of the Year, ang Last Day Events. Tingali mga kaigsuonan na uban nabasa na ninyo ni or na-share na ba nako ni, kini siya gitiguluhan nga lifestyle and activities of the remnant. Unsa man ang mga pagkinabuhi o mga activities alang sa salin nga iglesia. Ang teksto nga atong pagatunan karon mga kaigsuonan, makita sa 2 Peter 3 verse 18. Sa binisaya nga pinulungan, nagaingon dinhi, apan kinahanglan magatubo hinuon kamo sa grasya o sa kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Kaniya ang himaya karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Sa mga kaigsuonan, ang teksto pahimangno kanato nga ang pagtubo nato diha sa grasya sa Ginoo kinahanglan nga magpadayon hangtod sa kahangturan. Kumusta ang atong nasinatian kagabi, mga kaigsuonan? Kusog nga linog, di ba? Nahadlok ba ta? Of course, sa atong pagkatawhano, nahadlok ta. Gani kami, nang dagan man gani mi sa pagawa sa balay. No? So, ang kakulba, tungod sa mga panghitabo sa atong palibot, natural lamang tungod sa atong pagkatawhanon. Apan kung atong isipon mga kaigsuonan, ato na lang isipon in a positive way nga katunga linog mga kaigsuonan kusog ra ba 7.1 no ang magnitude. So katunga linog mga kaigsuonan, ato na lang isipon in a positive way nga kato siya is an earthquake closer to the coming of our Lord Jesus Christ. Tungod kay napanagna naman na siya no, sa Biblia. Unsa man ang mga lifestyle no, nga atong kinahanglan nga mabatnan isip salin nga iglesia. Kita karon mga kaigsuonan nagkinabuhi sa society nga sobra ka overloaded. No? Overloaded. Actually, ang uban sa ato, we are doing many things at the same time. No? Natay multitasking, labi na sa mga inahan, labi na sa mga working mothers. No? While nagaluto, gapanilhig. While gapanilhig, nagprepare na pod sa mga plato. No? Para sa pamahaw. Daghan kayo ang ginabuhat nato at a time. No? So we are in an overloaded society. But thanks God nga ang Ginoo nagahatag gid kanato og usa ka adlaw divine intervention aron kita makapahulay sa atong mga daily cares. No? So unsa man ang dapat nato batunan mga kaigsuonan nga pagkinabuhi isip salin nga iglesia. Si Ginoong Hesus sa Luke 19 verse 30 nag-ingon, occupy till I come. So magpadayon kita hangtod sa pagbalik ni Kristo. Si Kristo nag-ingon sa Luke 19 verse 13, occupy till I come. So it may be but a few years until our life's history shall close. But we must occupy till then. So magapadayon di ay mga kaigsuonan, ang ato nga pagkinabuhi, ang atong mga
responsibilidad, ang atong mga duties hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Christ would have everyone educate himself to calmly contemplate his second appearing. All are to search the Word of God daily. Apan dili po di ay pasagdan ang ato nga mga present duties. So magpadayon lang gid ay ta mga kaigsuonan, bisan nakahibalo na ta nga ang Ginoo hapit na gyud mobalik. So si Kristo nag-declare that when He comes, ang iyahang mga katawhan maabtan niya nga naganegosyo gihapon. Some will be engaged in business transactions. Ang uban, nagatanom sa ilang mga uma. Ang uban, naga-harvest, no? Gathering in the harvest. And others grinding at the mill. Sa ingon ana mga kaigsuonan, ang gipakita nga sitwasyon kay Sister White, mahitungod sa mga activities sa salin nga iglesia. Because it is not God's will that His elect shall abandon life's duties and responsibilities and to live in a religious dream. So kinahanglan di ay kung asa ta nga, unsa ang atong mga responsibilidad o mga duties karon atong ipadayon. Kung kita naa sa mga opisina, magpadayon ang atong trabaho. Kung kita naa sa business, magpadayon gihapon mga kaigsunan. O kung asa man ta nga duty gibutang sa atong Ginoo karon, ipadayon nato tungod nga mao kini ang gusto sa Ginoo nga dili nato pasagdaan ang atong mga present duties and responsibilities. Sunod mga kaigsuonan, kita daw dapat magkinabuhi as if it will be our last day on earth. So we do not know what will happen next, no? Sa atong kinabuhi. So our only safety is in doing our work for each day as it comes, working, watching, waiting. Every moment relying on the strength of Him, sa Ginoo who was dead and who is alive again, who lives forevermore. So as if daw kita magkinabuhi nga, mauna lang ni ang last nga adlaw sa atong kinabuhi. Let us work during its hours for our Master. Lay all our plans before God. So tanan natong mga plano sa atong kinabuhi. Bisag nakahibalo na ta mga kaigsuonan, nga katong nga earthquake, one earthquake closer to the coming of Christ, but still, we must do our present duties not to neglect, no? O niya atong itugyan ang atong mga plano ngadto sa atong Ginoo. Next is the conscientious Sabbath observance. Kinahanglan gyud nga matinud-anon ang atong pag-obserba sa adlaw igpapahulay. Ngano man mga kaigsuonan, our Heavenly Father desires, through the observance of the Sabbath, to preserve among men a knowledge of Himself. He desires that the Sabbath shall direct our minds to Him as the true and living God, and that through knowing Him, we may have life and peace. So all through the week, we are to have the Sabbath in mind and be making preparation to keep it according to the commandment. So kinahanglan di ay, sa tibuok simana nato nga pag kinabuhi, atong hinumduman kanunay ang adlaw igpapahulay. Kinahanglan nga makaprepare na ta sa adlaw igpapahulay according to the commandment. We are not merely to observe the Sabbath as a legal matter. We are to understand its spiritual bearing upon all the transactions of life. So when the Sabbath is thus remembered, kung ato nang i-observe ang adlaw nga balaan, the temporal will not be allowed to encroach upon the spiritual, upon
tungod sa mga kabalaka nato usahay mga kaigsuonan, dili nato malikayan, no? Nga bisag Sabado ang atong hunahuna masentro sa atong temporal nga kinabuhi. Tama ba mga kaigsuonan? Usahay ang atong hunahuna bisag naa ta dinhi sa sulod sa iglesia nagasimba sa atong Ginoo, apan ang atong hunahuna naagihapon, no? Sa gawas, no? Sa mga temporal things nga naa sa atong palibot. So kinahanglan di ay nga walay duty pertaining to the 6 working days will be left for the Sabbath. So bayaan sa nato ang atong mga trabahoon for 6 days ug atong isentro ang atong hunahuna sa adlaw nga balaan. Sunod nga lifestyle mga kaigsuonan sa usa ka salin nga iglesia mao ang pagkamatinud-anon sa atong ikapulo og mga halad. Nganuman mga kaigsuonan, the tithe is sacred, reserved by God for Himself. Ang Ginoo ba pobre nga nagkinahanglan og tithes? Nato, dili mga kaigsuonan. Grabe kadato ang Ginoo. No? It is to be brought into His treasury, to be used to sustain the gospel laborers in their work. According to Sister White, the Lord now calls upon Seventh-day Adventists in every locality to consecrate themselves to Him and do their very best according to their circumstances to assist in His work. By their liberality in making gifts and offerings, He desires them to reveal their appreciation of His blessings and their gratitude for His mercy. Nga naman nga mag-uli ta mga kaigsuonan sa atong ikapulo ug maghatag sa atong mga halad. Tungod kay atong gipakita di ay ang atong appreciation sa atong Ginoo, sa overflowing blessings. Nga bisag dili ta ngayon mga kaigsuonan apan ang iyahang panalangin. Kanunay nga ginabubo sa iyahang mga katawhan. Ug ang atong pagpasalamat tungod sa iyahang kaluoy. Nga naman nga kinahanglan gyud nga mag-uli ta sa atong ikapulog, maghatag sa atong mga halad. Ang Ginoo ba nanginahanglan niini? We are placed on trial in this world. Butang lang day kita sa usa ka trial dinhi sa kalibutan to determine our fitness for the future life. So testing lang di ay kanatanan sa atong Ginoo para determine niya kung kita ngayon ba sa heavenly home, sa atong future life. Because none can enter heaven whose characters are defiled by the foul blood of selfishness. Therefore, God tests us here. Ang Ginoo nagahatag og testing sa ato by committing to us temporal possessions. Of course, kaning atong mga salapi nga atong gigunitan karon are temporal possessions. Tag-iya ang Ginoo sa tanan, no? That our use of this may show whether we can be entrusted with eternal riches. So, testing lang kinitanan kung angyan ba kita nga makaangkon sa bahandi didto na sa langit. Sunod mga kaigsuonan, establish new institutions. Karon mga kaigsuonan, ang ato nga iglesia ug ang atong eskwelahan nagkalisod, no? Tungod ani nga pandemic. So nganong kinahanglan pa man nato ipadayon ang atong eskwelahan? Nagingon din si Sister White, some may say, if the Lord is coming soon, what need is there to establish schools, sanitariums, and food factories? Kung ang Ginoo hapit na gyud mabalik, anong ipadayon pa man nato ang eskwelahan? Pwede man nato ni siya isara. Apa nagingon dinhi, it is the Lord's design that we shall constantly improve the talents He has given us.
We cannot do this unless we use them. The prospect of Christ's soon coming should not lead us to idleness. Instead, it should lead us to do all we possibly can to bless and benefit humanity. Ang atong mga institutions, mga kaigsunan, kinahanglan magpadayon sama sa atong eskwelahan. Tungod kini makahatag og benepisyo sa mga katawhan nga wala sa ato nga iglesia. A great work must be done all through the world. And let no one conclude that because the end is near, there is no need of special effort to build up the various institutions as the cause may demand. Now is our opportunity to show our zeal for God and our love for humanity. Sunod mga kaigsuunan, mao ang medical missionary work. Si Sister White nagpakita sa ato nga moabot ang panahon nga wala na joy ministerial lines. Dili na ta makapangwali. Sama karon mga kaigsuunan. No? Dili na ta makawali in public. So nag-ingon si Sister White, I wish to tell you that soon there will be no work done in ministerial lines, but medical missionary work. Gani, blessed ang atong iglesia nga daghan kay itag mga medical professionals. So soon to be si Dr. Joyce. No? So I hope na magamit sila mga kaigsuunan sa medical missionary work someday kung wala na'y ministerial lines. Sunod mga kaigsuunan, God's people value their health. Of course, we all value our health. No? Gusto nato makabaton og maayong panglawas. The health reform I was shown, ingon si Sister White, is a part of the third angel's message and is just as closely connected with it as are the arm and hand in the human body. Unsa ang mga dapat likayan sa iyahang salin nga iglesia? Tea, coffee, tobacco, and alcohol. We must present as sinful indulgences. Pero naabay mga Adventista nga nagainom gihapon og kape. Na? Naapoy nagainom og kanang tsaa. Naapoy pangkuan sa kuto-kuto nga alcohol. No? Naagihapon. So si Sister White nagpahimangno kanato nga kini siya mga sinful indulgences. We cannot place on the same ground meat, eggs, butter, cheese, and such articles placed upon our table. So iwasan daw nato ni siya. No? Kung dili, bigla, anam-anam. No? Kay naanad naman ta sa atong taste bud nga lami man gyud. No? So the former tea, coffee, tobacco, beer, wine, and all spirituous liquors are not to be taken moderately but discarded. Ingon si Sister White. Kinahanglan walaon gyud sa ato nga diet, mga kaigsuunan. Unsa ang kinahanglan sa iyang salin nga iglesia? Pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power. These are the true remedies. Ang atong new start, usay malimtan nato, mga kaigsuunan. Labi na birthday. No? Kay alain man pod nga mag-birthday ka nga ang imong handa malunggay. Di ba? Murag makahinaway pod ang mga bisita. God is trying to lead us back step by step to His original design. Unsa man ang original design sa Ginoo alang sa iyang salin nga iglesia? That man should subsist upon the natural products of the earth. Among those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will eventually be done away. Flesh will cease to form a part of their diet. So kinahanglan gid ay anam-ana mga kaigsunan, no? Nga atong
bawasan ang atong pagkaon sa unod. We should ever keep this in view and endeavor to work steadily toward it. Sunod mga kaigsuonan, unsa man ang recreation that Christ approved? Unsang mga kalingawan, labi na sa atong mga batanon. Ang atong mga batanon, hilig kayo silang kalingawan. No? It is the privilege and duty of Christians to seek to refresh their spirits and invigorate their bodies by innocent recreation, with the purpose of using their physical and mental powers to the glory of God. Any amusement in which you can engage, asking the blessing of God upon it in faith, will not be dangerous. So, unsa daw nga mga amusement kini? Kini nga mga amusement nga pwede mapangayo ang blessing sa Ginoo. Pananglitan sa ML, mga kaigsuonan, pwede ba nato mapangayo ang blessing sa Ginoo kung magdula tag ML? Murag dili gyud, no? Sa atong mga batanon, kusog kayo na sila magdula ani. But any amusement which disqualifies you for secret prayer, for devotion at the altar of prayer, or for taking part in the prayer meeting is not safe but dangerous. So, timan na nato kini labi na sa atong mga batanon. Sunod, unsa man ang mga musika nga kinahanglan nga awiton sa salin nga iglesia. Music that elevates. Of course, music forms a part of God's worship, bisan dito sa langit. And we should endeavor in our songs of praise to approach as nearly as possible to the harmony of the heavenly choirs. Singing as part of religious service is as much an act of worship as in prayer. So kinahanglan gidi ay nga apilta sa awit sa atong iglesia tungod kini is also an act of worship sama sa atong pag-ampo. Sunod, television and the theater. Unsa kahay masulti na sa atong Ginoo sa mga telebisyon o sa mga sinihan. The blessing of God would not be invoked upon the hours spent at the theater or in the dance. Naabay mga Adventista nga nagatanaw sini? Naa o wala? Murag naa, no? Murag naa. No Christian would wish to meet death in such a place. No one would wish to be found there when Christ shall come. So alang sa atong mga ginikanan, atong maymaya ng atong mga batanon, no? Nga maglikay taan ang mga lugar. Of course, we do not want to meet death nga naata sa ingon-ana nga mga lugar. The only safe amusements are such as will not banish serious and religious thoughts. The only safe places of resort are those to which we can take Jesus with us. Sunod mga kaigsuonan, ang dress and adornments, ang atong mga biste. I beg of our people, ingon si Sister White, to walk carefully before God. Follow the customs in dress so far as they conform to health principles. Let our sisters dress plainly. Simple lang sa mga kababainhan. As many do, having the dress of good, durable material appropriate for this age, and let not the dress question fill the mind. Our sisters should dress with simplicity. They should clothe themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety. Give to the world a living illustration of the inward adorning of the grace of God.
Next, mga kaigsunan, emphasize unity, not differences. So sa isip, salin nga iglesia, ang Ginoo, nag-emphasize nga kinahanglan na ay panaghiusa sa sulod sa iyahang salin nga iglesia. We must make it appear essential to be united. Not that we are to require others to come to our ideas. Of course, mga kaigsunan, bisag isa ta kapag tulunan, isa ta kapag tuo, nagkalain-lain ang atong mga ideya. No? So, dili na ito mapugos sa atong mga kaigsunan ang atong nga ideya. Apan kinahanglan nga magpabilin gihapon ang panaghiusa sa sulod sa iglesia. But if we are seeking the meekness and lowliness of Christ, they will have the mind of Christ. Then there will be unity of spirit. So let us follow the meekness pagka mapailubon, mapainubsanon sa atong Ginoo. I urge those who claim to believe the truth to walk in unity with their brethren. Do not seek to give to the world occasion to say that we are extremists, that we are disunited, that one teaches one thing and one another. Let us avoid dissension. Ang iya-iya atong likayan. Last, mga kaigsunan, exalt the Word of God. Of course, this is the most important. We must go to the people with the solid Word of God. Ang ato nga, Biblia lamang maoy, atong ipataas kanunay. In our speaking, our singing, and in all our spiritual exercises, we are to reveal that calmness and dignity and godly fear that actuates every true child of God. It is through the Word, not feeling, not excitement, that we want to influence the people to obey the truth. On the platform of God's Word, we can stand with safety. So atong kanunay nga ipataas ang pulong sa atong Ginoo. Ang Ginoo, mga kaigsuonan, hapit na gid mo balik. Ang linog kagabi is one earthquake closer to the second coming of Christ. Ang mga panghitabo sa kalibutan, mga kaigsuonan, nagapakita ka nato kung unsa na gyud kaduol ang pagbalik sa atong Ginoo. Gani si Sister White nagapahimang nopod ka nato kung unsa ang mga angay nga kinabuhi o mga activities sa iyahang salin nga iglesia. So I hope nga bisag dili nato kini tanan matuman gyud karon atong paningkamutan, mga kaigsunan, step by step nga atong masunod ang mga pahimangno sa Ginoo pinaagi sa iyahang propeta nga si Sister White. O kita makabaton o kinabuhing dayon sa dool na gyud nga pagbalik sa atong Ginoo. Kini ang akong pag-ampo karong kagabhion, mayong gabi sa tanan.